So ngayon, mga kababayan, nung December of 2020, yung pinakita ko kaninang video sa information ng vlog natin, ito yung ipapalapa si Inday at saka si Pangulong Duterte sa ICC. 'Di ba? Sinabi ko din sa inyo noon, doon sa vlog na yon, na kumpirmado na nga ng ating puting ahas na ang Department of Foreign Affairs, ang DOJ, okay, ang DFA ay nakipagsabuatan na. Pinayagan na nilang pumunta ang mga ICC representatives, katulad ni Chantal Daniels. Okay? At ito nga ay nagsimula na ang okay. Dali Okay, nagsimula na nga itong Okay, so nagsimula na nga itong panggigipit pala, panggigipit ni Lisa at ni Tambaluslos kasi nga para pabagsakin ang Duterte. Sinabi ko sa inyo na may dalawang representante ng ICC na nakipag-workout kay Trillanes. That was December of 2020 dyan sa vlog na yan. At true enough, inamin na rin mismo ni Trillanes recently na may any moment ay lalabas na ang warrant of arrest kay Pangulong Duterte. Okay? At ano ang gagawin dyan, mga palangga? Sabi ko na ang gagawin ni Kuting dyan ay kunyari, bigay ng statement na kinukundina namin ang pangingialam ng ICC dahil kami ay may sarili kaming soberenya chucho. Hindi dapat tayo pinangimasukan ng ICC kasi nga hindi na tayo kasali dyan. Dahil di ba, kumawala na tayo dyan nung panahon ni Pangulong Duterte. So paulit-ulit na sinasabi yan ni Kuting. Pero iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya behind the scene. Okay? So, mula siyang sabi ka niya, Harry Roque, napanood ko sa kanyang live, nasa airport, Harry Roque, attorney, na pwede namang written memorandum circular si Kuting, okay, si Marcos Jr., sasabihan niya ang AFP, DOJ, at ang NBI, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na pigilan ang pagpaaresto dito o panghihimasok ng ICC kay Pangulong Duterte. Pero hindi niya ginagawa. Kasi nga mga kababayan, eto na yung ni-reveal ko sa inyo noong December 20, kasi nga planado nga yan ni Tambaluslos, ni Lisa, at si under the influence of Pulburon, si Kuting ay underdog ni Lisa. Sunod-sunuran lang. So hindi siya makapagdesisyon kasi nga nakatutok yata ang kipay ni Lisa sa mukha ni Kuting. Kaya ganon hindi siya makapalag. So, kung napanood yung vlog na yan, ano ang mga posibleng senaryo, sabi ko, na pag nagkaroon na-issue na ang warrant of arrest. Eto na. Sabi ko sa inyo, si Kuting ay kunyari ay aawatin niya. Hindi natin dapat gagawin yan, ganyan-ganyan. Kasi nga, para to gain what? Diba? Igigay niya yung pambubudol sa taong bayan na napakabait pala ni Kuting kasi nga bagsak si Kuting sa social media, even sa kanyang, sa latest survey, di ba? Mas mataas pa rin si Inday Sara, bagsak si Kuting. So magpapupugi points siya ngayon, bubudulin niya kayo. Di ba? December 20 ko sinabi yan, Pebrero na ngayon. So isa yan, di ba? Kunyari, magdrama-drama sila na concern siya kay Pangulong Duterte. Pero style niya lang yan kasi in the first place, kung concern siya at nirespeto ni Kuting ang ating bansa, ang ating konstitusyon na hindi tayo dapat nagpinanghimasukan ng mga buwakang genimis, na mga mukhang ginalis, okay? Na mga taga-ICC, mga palangga. Okay? Mga ganun-ganun, no? Parang mga draghi kamukha nila, mga pulburonit din, mga datingan, you know? So ngayon, na-prevent na sana ito ang mga kaguluhan not only sa Davao, yung pausbong. Dahil nagbibigay ito ng impresyon at ng impact sa mga taong bayan na wala pala tayong kasiguraduhan sa bayan natin dahil mismo ang presidente ay traidor. Traidor sa kanyang bayan, traidor. Alam naman natin yan. Okay. So, para to win back the trust of the people, babango-bango siya kunyari dahil nga siya ay pinigil-pigil niya itong ICC or warrant of arrest if there is AD. Okay? Dahil sinabi naman ni Trillanes yan. Dahil si Trillanes nga ay dilawan, nakasabwat ni Lisang Dilawan. Si Lisa lahat ng author na ito at si Tambaluslos kasi nga hindi nila makayanan ang popularity and also yung lakas ng Duterte. See that?
Ngayon, sabi ko sa inyo noon, noong December 20, or possibility na i-allow ni Kuting ng Pulburon, na arestuhin si Pangulong Duterte. Okay? Then ngayon, mga palangga, kung paparesto na si Pangulong Duterte, di ba? Ang ibig sabihin nun, matatakot tayong lahat. So this is like a statement coming from the Pulboronic government na matatakot na tayong lahat magsalita kasi nga naman ang former president napaaresto nila. How much more ikaw, sino ka man palangga? Diba? So ito po yung ito talaga ang motibo ni Tambaluslos, ni Marcos Araneta Romualdez plano. So see that? Nagkamali ba ang ating puting ahas from November 18 to December 20 and now it's February 6. So ngayon, ito nila, isa-silence nila ang taong bayan. So ngayon mga palangga, kapag nagkaganito na ang mga eksena, then I said, you have to wake up. Wake up, get up. May kasama ba akong wake up? Okay, get up. Diba? Speak up. Number 1, kailangan mong tumayo, magsalita, o kung kaya mo silang buhatin, you have to pick them up. Okay? Dahil nga, ito ang talagang pangarap ni Lisa, ni Tambaluslos at si Kuting, sunod-sunuran lang to stay in power. That's why dito na naman papasok ang People's Initiative. Ito ay mga koneksyon. Lahat ito ay pinaplano nila. Bunga ito ng kanilang gustong pag-stay in power para burahin sa mapa ng Pilipinas ang mga Duterte. Di ba? So, ngayon mga palangga, nakita niyo naman, tinanggap nila sa Malacanang. Di ba yung Irene Can, tinanggap nila sa Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, a few days ago, hindi yan makakapasok ang ICC representative, okay? O reporter, okay? Kung hindi siya papayagan ni Lisa Smugs. I told you, lahat ng mga babaeng magaganda, nakaklase man ni Kuting yan, o babaeng maganda na ayaw ni Lisa makadikit kay Kuting dahil pinagsisilosan niya, dahil mukha siyang ampalayang kuritot ang mukha. Yun ang ampalaya, kuritot, di ba? Kuro ang ampalaya. Hindi makakapasok yan. So definitely, kung nakapasok ang representante ng ICC, yun ay dahil pinayagan ni Lisa Smugs dahil si Kuting ng Norte ay isang ang underdog ni Lisa. Not underdog ng Pilipino dahil, then api-api natin siya, which is yung statement ni Jotox Katrina Ponce, underdog siya dahil because of Marlica and Sas and Andanar. So, hindi yun totoo. Underdog siya ni Lisa Smugs, mga palangga. So ngayon, dahil takot na takot si Lisa, dahil sa ngayon nakikita sa social media, nag-aapoy, nag-uusok na ang taong bayan. Dahil sa ginagawa nilang kahayupan, ginagawa nilang pagnanakaw, ginagawa nilang pang-aapi. Lahat na ng pang-aabuso, mga palangga. Di ba? So kaya ngayon, ito ang nangyayari. And now, sa balita, may nilabas that was yesterday, no? Sabi ni Spokes Sally Roque, Attorney Roque, na hindi daw siya makatulog dahil tinawagan siya ni Pangulong Duterte na anytime ay aarestuhin na siya. Okay? At binuwag yung Task Force Davao. Ayan, no? Ay, binuwag ba o pwedeng buwagin ang Task Force Davao kasi nga yung Task Force Davao ay mga loyal kay Pangulong Duterte. Kasi nga pumunta si Au Browner nung weekend dyan sa Pilipinas, Saturday, Sunday, dyan sa Davao, mga palangga, para, kunyari sila ay para sa, kasama na yung mga drama nila, na ito ay para sa relief operation, dahil nga may kalamidad sa Mindanao. Again, this is BS lahat. Okay? Itong mga lahat na nangyayari ito ay karugtong ang bitukang madumi ni Lisa Smugs. So ngayon mga kababayan, after all, hindi man ako sumang-ayon sa ibang mga kabinete ni Pangulong Duterte, buha ka ng ina nyo, Lisa. Kuting. Umuwi ako sa Pilipinas, tang ina nyo, 2017. Okay? Umuwi ako ng 2018. Okay? Pabalik, at antik noong 2018, isang beses, dalawang beses ba akong malik? O whatever, 2017, 2018, okay? Umuwi ako nag-pandemic, di ako nakauwi. So, umuwi ako ng 2022, yung kajotahan nyo na sinuportahan ko yung mga buwaka ng ina nyo na Kuting kayo. Paglabag ko sa airport, never ever kong na-experience, okay? Na may sumusunod-sunod sa akin, na umaalingas ka sa akin na, ma'am, pahingi naman ng pera, ng ganito, ng ganyan, baka naman may tsokolate kayo, ganyan. Dahil nung umuwi ako, okay, nung panahon ni Noynoy, 2011, 2014, ibang-iba, dahil sinusundan ako ng mga porter, ng, yung mga staff sa airport, baka naman po mayroon kayong ganito, ganyan. Di ba sabi ko sa inyo, galit na galit ako pag sinusundan-sundan mo ko, huwag mo akong susundan-sundan na ganyan, magbibigay ako ng kusa. Yun yung eksperyensya ko. Panahon ni Noynoy,
2011 and 2014. Panahon ni Duterte, umuwi ako, walang sumusunod sa akin. Nagbigay ako ng pera, okay? Natatanda ko $20 doon sa isang tao na yon, di ba? Tapos ano sabi niya sa akin? Ma'am, bawal po yan sa panahon ni Digong. Tapos ano ginawa ko? Nag-effort ako. Sabi ko, hindi po usa ko naman to. Sabi ko, kasi, I don't know, maybe kayo, pareho tayo. Naiintindihan namin ang trabaho sa Pilipinas. Kahit na opisina, alam namin na kaming mga taga-Amerika, o kayo palang taga-Japan man kayo, o medyo nakakaluwag-luwag kayo. Pag ako umuwi ng Pilipinas, naiintindihan ko kasi kahit nag-uopisina, okay, yung mga nag-uopisina sa Pilipinas, hindi naman po sa pagyayabang. Alam mo yon? Yung isang buwan nyo, kaya namin kitain ng isang araw sa Amerika o sa Europe. Hindi naman tayo naglo-lockdown. Kaya dahil naiintindihan ko ang bilang isang nag-oopisina o isang gwardya o isang lalo na yung mga porter sa airport. So, kung nakakasunod kayo dito sa akin, lagi ako pag umuwi ako, yung bag ko puro yung tsokolate at mga barya-baryang pera, $5, $10, $20. Kumbaga, ano na siya, break na siya, barya na. Di ba? Para aabutan ko na lang. So, ano sabi ko dun sa mamang yun, panahon ni Duterte? Ma'am, ayaw po ko namin tumanggap niyan kasi bawal na po yan sa panahon ni Digong. So, ang ginawa ko, tinupi-tupi ko ng ganon, ganyan-ganyan, tapos inano ko yung may tsokolate akong ganong na bar, tapos sinimplihan ko na ganon, hindi naman kayo nang hingi, bigay ko po yan sa inyo. Even yung mga staff sa CR, yung mga naglilinis, I have something for them. Actually, kahit hindi Pilipino, wherever I go, kahit mag-cruise ako, punta akong Japan, whatever, di ba, alam ni Raimi yan, kung nandito si Raimi na, nakita niya yan, na witness, alam ni Lady Boss, nakasama ko sila sa Japan, na kung meron tayo bilang Pilipino, nakita natin yung kapwa Pilipino, I'm talking about kasi yung naglinis ng kwarto namin is Pilipino, no? Binigyan namin ng, yung champagne na binigay sa amin, welcome doon sa hotel, tuwang-tuwa, yun na yan ate, ganyan-ganyan. So, ganon kasi yung bayan niyan, o ganon talaga, ang tunay na Pilipinong, meron kang kurot o pagmamahal doon sa kapwa mo. So, going back ako, baka lumayo tayo, baka buhay ko na maikwento ko na naman. So, balik tayo dito sa airport na yon. Nung panahon ni Duterte, kahit na binubuljak ko ang mga ibang, ang mga kabinete ni Duterte, hindi ko naranasang kinikikilan ako dyan sa airport. So kayo, ikaw, jutang dyan nakakuting, Lisa, ano ang nangyari ngayon sa airport? Kung meron man ginawa si Duterte, okay, nakabutihan, isa yun, na nirespeto tayo ng taong bayan dahil sa kanyang maangas na pagbigay ng statement na kayo dyan sa airport, pag nangikil kayo o naglagay kayo ng kanimbala, ipapalunok ko sa inyo. Ikaw, kuting, baka ng kaya mo ba yung hayop ka? Tapos ngayon, ito pong nangyayari sa Davao, nabubuwagin ito at bubuwagin ito, okay? Then ngayon, naglabas si Browner ng, excuse me talaga, naglabas si Browner ng statement na hindi daw bubuwagin, sa halip ay dadagdagan ang mga military. Isang ibig sabihin nito, nataranta kayo, na-alarma kayo, dahil alam ninyo na magdudulot kayo ng kaguluhan sa ating bayan. Si Duterte ba ang magdudulot ng kaguluhan? Sino ba ang namumuno ngayon? Si Duterte ba may kakayahan pa yan na lumaban sa kalsada? Wala na, retired na si Pangulong Duterte. Ngayon, another angle po, another angle na tinitignan ni based doon sa vlog ni Atty. Roque, na sinasabi niya na pwede na ang warrant of arrest because of sa statement ni Pangulong Duterte na maghihiwalay, okay, ang Davao, iwalay ang Mindanao sa Pilipinas and Davao, sa Luzon and Visayas. So ayon kay abogado kasi yun, we have to kailangan natin siyang a source, a reference. Abogado kasi siya, hindi man tayo abogado, na kung meron mang ganon, let's say for example na ipapareso siya dahil sa nakikita ni Liza Smugs ni Kuting na si Pangulong Duterte ay treason. Tanginan niyo. Yun ang sabi, kayo ang dapat kasuhan, kayo dapat ang damputin. Tama yun tama yun, Spokes Rocky, na sinasabi mo na nung binanggit ni Pangulong Duterte na kung ganyan lang naman, parang ganyan lang naman maghiwalay na tayo sa iwalay na natin ang Mindanao. At possible yun, ayon kay Harry Roque, kung yun ay dadaan sa ICC, pagbubutuhan, di ba, ng buong Pilipinas, kung papayag ba sila, ganyan. That's a legal process. But again, gusto kong i-touch, okay, ang punot dulo ng lahat ng ito. Remember, few days ago, after ng Davao Rally, nung sinabi ko sa inyo na tatargetin ni Lisa Ahas Araneta Smugs ng gobyernong ito ang mga polis na nag-escort doon sa mga bisita sa Davao Rally. Okay? Tatargetin. Paano tatargetin? Ipo-floating sa trabaho, ililipat sa ibang mga bundok hibok-hibok, from Davao dadalhin sa Cordillera, from Davao dadalhin kunyari sa Norte. Ganon ang tema ng gobyerno ni Liza Smugs at ni Tambalusos at ang buwaka ng inang underpolboron na si Kuting.
So gusto nyo galitin ng taong bayan? Subukan ninyo. At nang makita ninyo kung paano tumayo ang Pilipino, kung paano sila manindigan, kung paano nila ipaglaban ang karapatan nila. Subukan yung mga hinayupak kayo. Gusto nyo talagang galitin ang Pilipino? Sa kabila ng pakikipagsabuatan nyo sa smuggler, sa kabila ng pakikipagpulburon nyo, wala na kayo sa tamang kaisipan dahil may mga saltik na yata kayong lahat yan dahil puro pagmamahal sa pera, puro party, puro kasal, puro kung ano-anong fireworks and everything. Kick off rally, mga hayawa kayo. Subukan nyo ang Pilipino, makipagsabuatan kayo sa mga traidor na mga banyaga at tignan ko lang kung hindi manindigan ng mga tao kahit sa ibang bansa kung saan man sila para ipaglaban nila ang katotohanan, paglaban nila ang karapatan nila, ang dugo nila na nananalaytay sa bawat katawan nila bilang isang Pilipino. Subukan mo, Lisa. Hamunin mo ang Pilipino. Ubusin nyo ang pasensya nila. At ang makita nyo, ilulubog kayo lahat sa kangkungang mga ginayupa kayo. Ikaw, Senator Amy, star ka na naman ngayon. Kala ko ba, may power ka pa? Ito ba o naglalaro lang tayo ng patintero dito? Gawin mo ang tama. Tama na ang mga palabas dyan sa Senate. Yung kapatid mo, di ba? Sabi mo, suportado mo ang mga Duterte dahil may utang na loob ka sa kanya. Dahil ang tatay mo ay pinalibing sa libingan ng mga bayani. Walang nagpalibing sa tatay nyo dahil, lahat ayaw. Ngunit ang Pangulong Duterte ay inirespeto ang batas, inirespeto ang tatay mo dahil isa siyang sundalo. Ngayon, wala kayong ginagawa. Pagtatraidor, pagtataksil. Ulit, mga kababayan, pambababoy ang ginagawa ni Marcos Jr. Isa siyang tunay na walang balls, tunay na walang bayag ang pinagkakabalan ng mga hinayupak, kundi magbayad ng mga trolls, magbayad ng mga manggigipit sa akin, manggigipit sa inyo. Kaya nga sabi ko, ito'y panggigipit sa isang former president. Kung ang nanay mo, nanay ninyo, si Imelda Marcos, sa samot-saring mga kaso, dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, nagawa niya ng paraan at ngayon ay hindi ikinulong dahil sa kanyang edad. Di ba? Hindi ko masyado updated sa kaso niya. But anyway, ginawa niya ng paraan sa damot-sari na ilagay pa sa buong mapa ng mundo na siya ay ganito, ay ganyan. Pero kayo, mga hinayupak kayo, wala kayong utang na loob. Masyado niyong bodulin ang mga Duterte. I'm not saying na utang na loob nyo sa mga Duterte, utang na loob nyo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, ang mga supporter ng Duterte, ang dahilan kung bakit kayo nandyan, mga yawa mo. Hindi pa kayo kuwain ng kumunoy, ng kadagat-dagatang apoy, at nang matapos ng paghihirap ng Pilipinas, puro kayo pulburon, puro kayo tsakan, puro kayo pagnanakaw, puro kayo mga butod sa kapangyarihan, butod sa pera, butod sa tsuktsakan, butod sa lahat ng kaletsihan ninyo. Mga impacto kayo. See that? Kaya Inday Sara, mag-ingat ka. Kailangan, Inday, pagalitan na kita, Day. Okay? Pasensya na. Okay? Kailangan talasan mo. Alam ko matalas ka, but this is just me. Magkaiba tayo, syempre. Kung ako dyan, baka pinag-ano ko na yung mga yan. Pinagkurot ko na yung mga kipay ni Lisa. Kinurot ko na yung kipay ni Lisa at nang makatikim siya ng hagupit ni Maharlika. Nakita nyo? So ito yun. Ito ang expose ko sa inyo. Bago to nangyari, sinabi ko na sa inyo, manghuhula ba ako? Hindi. Meron tayong reliable source sa loob, sa labas ng gobyerno na pinagmamatyagan ang ginagawa na pangdorobo ni Kuting ni Lisa. Paano ko nalalaman na ginumbag ni Lisa si Kuting sa eroplano? Paano natin nalaman na si Kuting ay sinigaw-sigawan ni Lisa, binato ng folder? Ganitong statement yan. Dahil meron tayong mga tao sa loob na sinasakal. Okay? Sinusuppress. Actually, may nasib akong message through my, dyan, sa social media, na sinasabi sa akin, how reliable itong sinabi na to. Baka meron dito may mga empleyado ng government. Na ngayon, ang instruction ng gobyerno ni Kuting ni Liza, na ang Facebook account and social media is logged into the government laptop, government computer. You know what I mean? May Facebook ako, Maharlika, o ikaw, si Vivian, ikaw, Vivian. Si Vivian, nagtatrabaho sa PCO or PCSO, pagpasok mo, or ikaw, Vivian, hindi pagpasok mo, 24/7, Vivian, naka-on ang inyong mga Facebook, nakalagin, kasi minomonitor ng gobyerno. See that? Kare-receive ko lang.
Nare-receive ko lang ng message yun. I don't know kung ilang tao ang ginagawa yun, pero yan ay kaya kong patunayan na may mga nagbimensahe sa atin. Ang sabi nga doon sa text message, well, hanapin ko pa. Ang sabi doon sa nag-uusap silang magkaibigan. Kunyari si Petra at saka si Maria. Sabi ni Petra, kay Maria na nagtatrabaho sa gobyerno, sabi ni Maria, "Oy Petra, wag mo ako i-message ano mo ako tinext niya, wag ka mag-message dito sa ano na to, sa Facebook kong ito. Doon ka sa isa kong Facebook ganon. Kasi monitored ito ng gobyerno." See that? You confirm kung meron nakakaalam niyan, mga palangga. Okay? I-compare nyo yan. So yan ang nakukuha kong mga reklamo sa aking Facebook account at sa aking email. So ito pong lahat na nangyayari sa atin, ito lahat ay kabalbalan ng gobyerno. Ano pa nga gagawin ninyo? UOFW, kailangan nyong magkaisa, whether nasa Japan kayo, nasa Europa kayo, kung kaya nyo dating mangampanya kay Kuting, gawin natin uli. Gawin nyo uli dyan sa inyong mga bansa na magtipon-tipon kayo sa isang quadrangle, sa kung saan man, na nangangampanya kayo na kayo ay maggawa kayo ng mga karatula, whatever message gusto nyong iparating. Ipakita natin. This time, simulan na natin. Simulan natin, mga palangga. Okay? Ipakita nyo sa buong mundo na isinusukan nyo ang budol administration. Maggrupo-grupo kayo, kung kaya nyo maggrupo-grupo noon to support the Kuting administration. And Inday Sara, you can do it again. Para ipakita ninyo kung paano tayo isinusuka ang taong bayan. You start now, tomorrow and the next day. I-email nyo sa akin sa Balitang Maharlika or send nyo lang sa akin. You know, isi-share natin para ipakita natin ang boses ng totoong Pilipino na nagkakaisa, na sukang-suka na sa kabalbalan nitong ahas at Kuting Tambaloslos administration. Inuubos na nila ang pasensya ng Pilipino, nilalamo nila ang pera natin, tinatransport ang pera ng bayan, samantalang kayo sa Pilipinas, hindi makabili ng bigas dahil hindi 20 ang bigas, o 60 pesos ang bigas. Kayong mga OFW, magkano pinapadala nyo sa inyong mga anak, hindi na makapag-aral dahil what? Kulang na, hindi na kaya dahil sa pagkain pa lang, sa tuition fee, kulang sa bayad sa bahay, sa kuryente, lahat, jutang ginin na. You speak up, get up tomorrow, mga palangga. Magbuo na kayo ng inyong alyansang totoo para sa boses ng bayan. Hindi nyo kailangan magwala. Ipakita nyo sa taong bayan. Maybe we have to compose our new song. Diba? I'll think about that. Kung anong kanta ang gagamitin natin. Pero, you know, ipakita natin, mga placards natin. Game kayo? Game? Okay? Ipakita natin sa buong Pilipino. Okay? Actually, kahit na kung hindi kayo makalabas sa inyong mga trabaho, pwedeng, ano lang, dyan lang kayo sa inyong bahay. Mag-ano kayo ng picture. Real kayo or picture ninyo, isend nyo dyan sa Balitang Maharlika, or make sure lang na ang masindan yung mga page ko ay sigurado po dyan sa link sa ilalim, kasi nga may Facebook page na ginagawa ang gobyerno na identical o fake account under my Maharlika Boljak TV or Maharlika Boljakan, ginagaya nila para maligaw ang inyong mga message, para madali po kayong tukuyin ng gobyernong sindikato, para kayo'y gipitin, takutin ang inyong mga pamilya sa Pilipinas at kunin ang inyong mga impormasyon. So make sure na ang binimessage nyo ay eksaktong account ko. Dito na lang para safe palangga. balitangmaharlika@gmail.com. If I were you, dyan lang po kayo mag-message dahil yan po ay siguradong matatanggap ko. Basta yung balitangmaharlika@gmail, wala pong number yan. Diretsong ganyan. Dyan kayo mag-message sa akin ng mga picture ninyo, ipakita ninyo kung ano, dyan lang muna yan, yung aking email. Ipakita ninyo sa amin lahat. Ipopost ko dito. Igagawa tayo ng i-post natin lahat sa social media na sukang-suka na kayo kay Kuting. O kaya resign. Yan ang message. Resign BBM, resign Kuting ng Norte. Ano ba sasabihin natin kay Butod? Okay? Itapon si Butod sa dagat-dagatang apoy o kung ano man. Yun ang gawin natin. Diba? Enough for Liza Butod. Tama na, sobra ka na, Liza Butod. Game? Gawin natin. Yan yung hashtag natin, okay? Resign Kuting ng Norte, resign Marcos Jr., resign BBM, okay? Butod, Liza, kahit Butod na lang Liza Butod, matakaw, sugapa, name it. Gawin nyo yan, mga palangga. Ipadala nyo yan at sama-sama natin ipakita ang power ng social media. Dahil wala man tayong pera, wala man tayong political power, but our voice, our social media is more powerful than this people, mga butod na ito. Okay? So dyan kayo sa Davao, magkalma lang kayo dyan, mga palangga. Diba? Magdasal tayo na hindi magdanak ang pula. Kung meron mang magdanak ang pula, hindi po ito kagustuhan ng Pilipino, kundi kagustuhan ng Kuting at ahas administration dahil sila ang kumukumpas kung ano ang mangyari dahil kung gusto nila ng peaceful, hindi nila hayaang pangmahimasukan ang Pilipinas ng mga banyagang pakialamero at pakialamera para pakialaman ang ating soberenya.
'di ba? Sabi ko, alam mo, mga kababayan, sabi ko, may kausap ako kanina. Marlica, yung vlog mo, grabe, emotional ka, dadadadadada. Sabi ko sa kanya, ay wala, nakakapagod na eh. Tapos sabi niya sa akin, nalala mo, sinabi mo sa akin dati, pag nanalo si Kuting, tatahimik ka na. Sabi mo, hindi ka na ayaw mo na magpolitika kasi nakakapagod. Sabi ko, sana naman, kung sino man ang mga sumunod, for whatever means, hindi natin alam ang turn of events. Sabi ko, kung sino man ang pumalit sa buwakan ng inang Kuting na ito, kung si Sara man o kung sino, malay mo ako. Ako pala, di ba? Kidding aside, Bang Palangga. Sabi ko dito sa friend ko, sabi ko, ayoko na, napapagod na ako. Sabi ko, magluluto na lang ako. Tapos sabi niya, paano pag gumawa na naman kunyari si Sara o kung sino man, ng katarantaduhan? Sabi ko, hindi siguro gagawin kasi sasabihin ko ganito. Sabi ko, Day, maluway man ka, napagod na si Marlica, ayoko na makipag-away sa inyo. Tama na, magluluto na lang ako, mag-cooking show na lang ako. Yun talaga gusto ko. You know what? Yun ang pangarap ko sa vlog ko, dapat mag-cooking na lang ako. Pero hindi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na makita na nilalapastangan ng mga buwaka ng inang to na dati kong sinuportahan dahil isa ako sa instrumento kung bakit nandiyan yung mga buwaka ng Genemis na yan. Kaya kung nakikinig ka man, Day, o kung sino ka man na susunod dyan kay Kuting, maluoy mo, maawa kayo. Pagod na kami makipag-away. Pagod na kami magmura. Pagod na kami. Gusto namin ng peaceful Philippines. Gusto namin ng mga OFW. Makita namin yung aming mga pamilya na nagkakaroon ng trabaho, hindi nang lilimahid, di ba? Na nagkakaroon ng time, ng chance para maghanap buhay. Yung ibang mga OFW, dapat hindi na sila bumalik kasi kahit hindi man sobrang yaman o hindi man napakayaman ang magiging sitwasyon nila sa buhay, at least sama-sama yung kanilang pamilya, di ba, magsaka sila sa kanilang sakahan, meron silang itatanim, suportado sila ng gobyerno, hindi yung may lupa ka, nakatiwangwang, di ba, pero wala kang maitanim, wala kang puhunan, wala kang patubig, wala kang pangkuryente kasi wala kang suporta ng gobyernong sindikatong ito. So ako, humihingi ako, sabi ko nga sa friend ko, sabi ko, alam mo, magmamaniklood ako. Sabi ko, maluoy man mo, maluoy man ka mo, sasabihin ko, napapagod na ako. Kailangan kong lumuhod sa susunod na magiging leader natin. After this pulboronic, I'm serious. Kung kailangan kong maglakad, magluhod ako. Okay? Mula dito sa pier ng Santa Barbara, papuntang Los Angeles, mga palangga. Okay? Luluhod ako. Kung yun ay magiging sagot para tulungan ng mga susunod na leaders ang ating bansa na hindi na nila nakawin lahat. I said, di ba, sabi ko nga, you can make business out of it. 10% siguro is okay na, but not 50-60% ang nakaw niyong mga ginayu pa kayo. Mga palangga. So, Inday, huwag kang papayag. Napulutin ng tatay mo, sabi ni wala ka na palangga. Ina Tupas. So, game, BBM resign. So, I challenge all of you. Kayong mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas, make a banner. Kung kayo magpapamilya, lahat kayo, BBM resign, Lisa Butod, tama na, isuka mo na. Ay, ganda yun.